Dapat marinig mo to bago ka magsimula sa investments. Just give me my money! Alamin natin. One of the most common questions na naririnig ko when it comes to stocks, REITs, crypto, or commodities is how to start. Actually, madali lang yan. Una, maghanap ka ng broker. Next is mag-open ka ng account. Tapos pondohan mo yung account and pwede ka nang bumili ng investments. Let's go! Too easy! Ngayon, the more important question is, anong investments yung bibilin mo? The more importanter question is, ano yung investments na fit para sa'yo? It's for me! Marami dyan investments, pero hindi lahat yung kukunin mo. Hindi porkit yung kapitbahay mo, nabalitaan mo na kumuha ng insurance, kukuha ka na rin. Hindi porkit yung tropa mo, pumaldo sa crypto, itataya ka na rin. At hindi porkit yung crush mo, biglang nag-chat sa'yo, out of nowhere, tapos sasabihin sa'yo may alam siyang investment na pwedeng mag-double your money. Huwag mong subukan. To increase the likelihood of success, dapat yung investment ay mag-match sa'yo. Apple pen. For me, nag-set ako ng criteria when choosing the right investment. Pwede mo ting gamitin to as long as naka-follow ka sa akin. First, purpose. Ano yung purpose ng investment? Ano yung goal mo? Nagtutugma ba? Paano masabi? Meron akong kaibigan, isang OFW. Nung minsan siya umuwi ng Pilipinas, nakita kami. Tapos napagkwentuhan namin, isa pala sa mga dahilan kaya siya nauwi, gusto niya magdagdag ng insurance. Meron na raw siyang isa pero gusto pa niyang dagdagan. Sabi ko, ang swerte naman ng mga beneficiaries mo. Beneficiaries? Basta ang sabi ko, ang swerte naman nila kasi talagang pinaglalaanan mo ng pera. Sabi naman niya, nako hindi. Ayaw daw niya nung pag namatay siya, tsaka makukuha yung pera. Ang gusto daw niya, yung may magagamit siya in the future. What? In case ayaw niya na magtrabaho, ayaw niya na mag-abroad, meron siyang maaasahan. Sabi ko, bakit life insurance? Kasi ang sabi daw niya, yung nakuha niya, insurance with investment. Disappointed! Don't get me wrong ha, okay ang insurance, kaya lang may ibang purpose para dyan. Hindi kasi nagtutugma yung investment doon sa goal. Kung ang purpose is para ma-insure yung buhay mo in case may mangyari, ang kukunin mo life insurance. Dapat meron tayo niyan kasi ang purpose niyan is for protection. Take note for protection. Hindi para sa retirement, hindi pang savings, at hindi rin for passive income. Ngayon kung ang purpose ay for retirement, andyan ang SSS, GSIS, tapos meron din programa na PERA or yung Personal Equity Retirement Account. Kung ang purpose ay savings, andyan ang MP2. Pwede rin sa mga digital banks o kaya time deposit. Kung ang purpose ay passive income, pwede kang pumasok sa dividend stocks o kaya sa mga REITs. Kailangan malinaw yung purpose. Tapos kailangan alam mo yung goal mo. Dapat kasi yan nagmamatch. Pineapple pen. Next, active or passive? Anong klaseng investment yung gusto mo? Active kung saan hands-on ka tapos meron kang involvement. O kaya naman passive kung saan hihintay mo na lang na yung pera mo ang kumita. Listen, look, and listen, and learn. Meron akong kaibigan. Sabi niya gusto daw niyang magkaroon ng apartment o kaya ng condo. Tapos pauupahan niya. O kaya naman daw gagawin niyang Airbnb. Sabi niya kasi ang gusto lang niya, yung wala nang gagawin tapos hintay na lang niyang kumolekta ng pera. Sige nga, yung mga may paupahan dyan o kaya yung nagpapa-Airbnb, sabihin nyo nga, talaga bang ganun na lang yon? Talagang kukolekta ka na lang ng pera? No. Tandaan nyo importante na malaman mo kung yung papasukin mo ay active or passive income. Kasi minsan yung iba nakipag-invest na't lahat, nakapaglabas na ng pera, tapos siya na lang nila matutuklasan na active income pala yung pinasok nila. Ang gusto pala nila passive. Tapos eventually, ibebenta lang yung nabiling property o kung ano man. Sayang lang, di ba? Marami na akong nabing na ganyan. Nabili na yung property, tapos siya nila matutuklasan. Meron pa mga dues, tapos kailangan ng maintenance. Pati yung mga paperwork, siya yung mga taxes na kailangan bayaran. Tapos magreklamo yun ay kang huling tenant. Ang daming iniwang kulangot sa ilalim ng kama. Kung gusto mo ng passive, sa halip na bumili ka ng rental property, pwede mong i-consider ang REITs. Isa tong investment kung saan magpapasok ka ng pera sa mga company na engage din sa real estate. Sila na yung magtatayo, sila na yung magme-maintain, sila na rin maghahanap ng tenant. Ang gagawin mo na lang as investor, iintay mong pumasok yung dividends. Another example sa stock market, hindi dyan puro passive. Meron din tayong mga tinatawag na traders. Sila yung mga naghahanap ng opportunity to buy low and then to sell high. Actively trading sila. Binabantayan nila yung news and economy, tapos tinitingnan din nila yung market sentiment. Inaaral nila yung mga charts para malaman nila kung ano yung dapat gawin. Ngayon, on the other hand, meron naman din gusto ng passive income. Baga parang style ni Tito Warren. Ang kailangan lang dito, alamin natin yung company pinagpapasukan natin. Dapat aralin mo yung fundamentals, sino yung mga tao behind the company, and then ano yung roadmap nila. We invest in the company that we believe in, tapos we put our money there for a very long time. Kumbaga, wait patiently tayo dito. Tapos kung may dividends, meron tayong makukuha every once in a while. Lola, thank you for sunshine. Naintindihan mo na, merong active at passive investments. Huwag mong kakalimutan yan ha. Copy that.
O sige, susunod na tayo. Risk. This is about your risk tolerance and risk appetite. Anong pananaw mo pagdating sa risk? Paano ka mag-decide and then paano mo ito minamanage? I don't know, hindi ko po alam. Importante to dahil ito ang magsasabi sa'yo kung yung papasukin mo ba dapat ay conservative, yung moderately aggressive o kaya mga aggressive investments. May mga conservative investors tapos papasok sa high risk. Pag nakita nila nag-fluctuate yung market, nagpapanik. Ang mangyayari, ibebenta nila yung shares kahit lugi. Meron din namang mga high-risk investors tapos papasok sa conservative. Pag nainip, kahit hindi pa maganda yung kinikita ng pera, nagpo-pull out na. Natatalo din. What's wrong with you, bro? What the heck? You tripping, bro? You tripping! May strategy din kasi sa pag-invest. Hindi lang porket may pera ka, ay tira ka na ng tira. Kaya kailangan panoorin mo lahat ng videos ko para malaman mo kung anong gagawin. Pwede na! Ngayon paano natin malalaman kung anong klaseng investor tayo? Turuan mo ko niyan, turuan mo ko niyan. Akala ko dati, aggressive investor ako. Kumbaga, ang gusto ko high risk kasi pwede ka magkaroon ng high rewards. Here comes the money! Here we go. Pag bata-bata pa kasi, kumbaga malakas pa loob natin yan eh. Naalala ko siguro mga 5 years ago to, parang 20 years old lang ako nun. Sabi ko, risk taker talaga ako. Yung soft drinks na nakalata, kahit maibagsak yun, nako, wala akong takot, bubuksan ko pa din yan. Yung iba sa inyo, baka hindi naranasan to. Pero nasubukan ko na mag-swimming kahit wala pang 30 minutes after kong kumain. Tapos kinagabihan, natulog ako kahit basa ang buhok. O alam ko, iniisip nyo, wow, ang astig naman ni O'Neil. Wow, ang galing niya. Nako, wala pa yan. Ito, ikwento ko sa inyo. Ito siguro yung pinakamatinding risk na nagawa ko. Ba't ako matatakot? Nasa mall kami nun. Tapos biglang humilab yung tiyan ko. Anong pakiramdam? Siyempre, hanap ako ng CR. Buti na lang may nakita ko yung pay toilet. Yung pwede ka magbayad. Nakalagay, 5 ihe, 10 dumi. Pagtingin ko sa bulsa ko, 10 pesos na lang ang pera ko. So ano pa ba? Pumasok ako. Naglabas na ako ng sama ng loob. Parang may naamoy ako hindi maganda. Tapos paglabas ko, inabot ko dun sa bantay yung 10 piso. Ang di niya alam, habang nasa loob ako, habang dumudumi ko, sinabayan ko na rin ng ihi. Pero ang binayad ko sa kanya, 10 piso lang. O diba, ang lakas ng loob ko. Ang hirap sa ganyang buhay, minsan dadalhin talaga ng konsensya mo. Kaya lang tapos na, kailangan tanggapin ko na lang. Sinabi ko sa sarili ko, hindi ko na uulitin. Nagbago na ako. Hindi na ako yung dati. I'm a changed person. Maybe I can change the Philippines. Na-realize ko, hindi pala sugal ang buhay. Dapat meron strategy. Yes, we need to take risk. Pero dapat, we need to learn how to manage it. Galing mo pala dyan ah. Sa pag-invest, natutunan ko na dapat mag-diversify. Ito yung main strategy na ina-apply ko. Diversification. Sa ibang video ko na i-discuss to in detail. Basta ito yung ginagawa ko to lower the risk while getting the most efficient rewards. Kuha mo na yon? Okay, next, time. Ano yung time horizon mo? Gaano mo katagal balak i-hold yung investment? Kailan mo gagamitin yung pera? Anong petsa? Anong oras? Kailangan malinaw sa'yo kung yung investment mong gagawin ay long term or short term. Yan din kasi yung magmamaximize na earnings mo at matutulungan kang umiwas sa mga unnecessary fees, penalties at capital loss. Advance ako mag-isip. Halimbawa sa MP2, kailangan yan 5 years na kalakiin yung pera mo. Kung kukunin mo ng mas maaga, baka hindi mo makuha ng buo yung dividends mo. Ang investment parang pakikipagrelasyon lang yan. Kailangan fully committed ka. Meron tamang timing. Anong kailangan kong gawin? Kapag ka nag-pull out ka ng maaga, baka hindi ka lang din masatisfy. Kapag pinasok mo, tapos na kaya mong tagalan sa loob ng sapat na panahon, sigurado magbubunga ng interest. Ang galing! Ang galing! Sa real estate naman, iba-iba yan. May mga properties na matagal tumaas ang value. Minsan dekada pa. Meron din naman ilan na nakakatsamba. Biglang taas ng value ng property na bilhin nila, lalo kung merong bubulong sa'yo. Magugulat ka na lang, meron palang itatayong project na gobyerno dun. Pagdating sa stock market, ang pinakikinggan ko dyan yung payo ni Tito Warren. Sabi niya, it's good to invest early. Time is our ally. Ibig sabihin, more on the long term. Tama! Tama! Kung nag-set ka sa isip mo ng long term, dapat long term. Walang iyakan kapag ka nagka-fluctuate yung market. Tatak mo na sa isip mo, 5 years, 10 years o maaaring higit pa. Magtaas baba man yan, kailangan tigasan mo. Manamata mo! Manamata mo! Manamata mo! Ngayon, hindi naman lahat kailangan long term. May mga short term investments din kasi yung iba, mas gusto nila makuha agad yung pera nila.
Sa panahon ngayon, meron ng mga digital banks na nag-o-offer ng time deposit for 1 month lang. Ang bilis lang nun. Nice. Pagdating naman sa trading, meron dyan days lang. Yan ang ginagawa ng mga swing trader. Meron ding mga tinatawag na scalper kung saan minutes lang o kaya seconds na kukuha na nila yung profit nila. Brad, ganun ka kayaman? Kailangan ko na ding i-mention yung liquidity. Kailangan alam mo kung gaano ka-liquid yung investment na papasukin mo. Pwede ba yung maging solid? Pwede bang maging gas? What? Hindi pala yun, mali. Ang ibig ko palang sabihin, gaano kadali maging pera yung investment mo. Dapat i-consider natin yan. Kasi hindi lahat ng investment pwedeng maliquidate agad-agad. Halimbawa, between real estate property and REITs, mas liquid yung REITs kasi mas madaling i-convert into cash. Basta open yung market, pwede ka mag-initiate ng sell at yung system na maghahanap ng buyer para dun sa shares mo. Once na-confirm yung transaction, pwede na ito maging pera. Unlike real estate property, kailangan maghanap ka pa ng buyer. Hindi ganun kabilis maghanap ng bibili ng lupa. Minsan dadaan pa yan sa 1, 2 o 3 ahente. Kumbaga, yung property, hindi agad-agad mako-convert into cash. Paano na lang kung kailangan mo ng pera o may emergency? Kaya yung iba dyan, ang nangyayari, binebenta na lang yung lupa kahit sa mababang halaga. Kaya mahalaga din na meron tayong mga liquid assets. Ang una dapat natin ay maglaan para sa emergency fund. Yan yung perang pwede natin gamitin in case na may emergency. Pwede yung ilagay sa savings account, preferably sa mga digital banks kung saan magbibigay pa sa iyo ng magandang interest. Minsan kasi yung kawalan ng emergency funds o mga liquid assets, yan ang sumisira sa game plan natin. Pero bakit kasalanan ko? Kaya wag mong kakalimutan itong mga sinasabi ko ha. Tapos lahat ng videos ko panoorin mo. Dapat marinig mo to bago ka magsimula. Okay, last na tayo. Yield. Ano yung target yield ng investment ang pasok para sa'yo? Importante yan lalo sa mga dividend stocks tsaka REITs. Yan ang tutulong sa'yo kung paano mo malalaman kung anong yield na acceptable para sa'yo. Nakukuha ito by dividing the dividend with the market price. O halimbawa si Company A, ang dividend niya ay 1 peso. Tapos ang market price naman ay 20 pesos. So i-divide natin yung 1 sa 20 which is 0.05 times 100 para maging percent, 5%. Ibig sabihin, 5% ang dividend yield ni Company A. O huwag ka masyadong kabahan kung nag-divide tayo sa video na to. Pagdating naman sa investments, konti lang ang math dito. Mga 99% siguro. Yung mga information naman na ganyan, readily available online. Sila na yung bahala nag-divide para sa atin. Kailangan na lang natin aralin yung data. One example is TradingView, which is not our sponsor for this video. Wala pa tayong sponsor eh. Pwede kang mag-set ng conditions. Halimbawa, yung dividend yield na 5% or more. Pwede mong sabihin na good investment na sa'yo yan. Yeah, boy. Ang importante, meron kang basihan kung ano yung investments na papasukin mo. Kung nakompleto mo yung video ko sa kung paano ako mag-set ng criteria, then nabuo mo na yung party. Purpose, active or passive, risk, time, yield. Base dyan, pwede ka mag-set ng sarili mong criteria. Yung criteria na isa-set mo, yan ang tutulong sa'yo para hindi mag-fail yung strategy mo. Yan din ang tutulong sa'yo para mas madali ka makapag-decide kung anong investments ang gagawin mo o hindi. Yan din ang papadali ng buhay mo kasi hindi ka na malilito. Hindi ka madaling madidistract kung meron man mga bagong investments na lalabas. Kahit may nag-aya sa'yo sa ganitong investment pero hindi naman pasok sa criteria mo, hindi mo kailangan problemahin. Ngayon kung may nakita kang investment na pasok sa criteria mo, madali ka makakapag-decide. Makakaiwas ka sa analysis paralysis at pati na din sa FOMO. Yeah, baby! Basta stick to your game plan at sigurado mag-succeed yan. GG. Let's go. Too easy, dude. Give me that crown. O alam mo na ngayon na pagka mag-i-invest ka, kailangan mo muna mag-party. Every day I'm shuffling. Kung gusto pang matuto, please follow my page. Tapos kung may tanong ka, i-comment mo lang dito sa video.